10 hectares business lot for sale. Good for investment, best for retirement plan, ideal for business, good for farm. For residential subdivided, gas station, hotel and restaurant, for citronella farming, and other business you want to build. This property improvement of worth $2 million restaurant building, and one of the most well-known restaurant before, with large comfort room for all the truck and buses stopover. The property located at Tagaway in Quezon. The property is crossed by the highway, with 300 meters frontage both sides. 30 minutes drive from Calauag, SDA. Elena, and Tagaway in town proper. Parking area for customers. With overlooking mountain view, with creek and fruit-bearing trees. 10 hectares divided and titled. All clean and no encumbrances. Peaceful and no worries for NPA. For only 170 pesos per square meter. What are you waiting for? Inquire now and visit the property. Located at Tagaway in Quezon, along Maharlika Highway, 5 to 6 hours drive from Manila. Tagaway in Quezon is the last town proper of Quezon Province. Please subscribe and hit the notification bell. Jeffrey Espalmado Farm Lot. For inquiry, my FB page, FB, WhatsApp, and Viber. Hello mga ka-farmlat, ayan, good morning po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Tagawayan, Quezon mga ka-farmlat, kung saan mga ka-farmlat, meron po tayong property na tuhog po ng highway. Ayan. So mahaba po ang frontage nito mga ka-farmlat. Ayan po yung highway. So sakop po niya yung kabila and sakop niya rin ito. So ito po yung dating restaurant mga ka-farmlat. So yung mismong may-ari yung kausap natin. Ayan mga ka-farmlat, ito yung dating kainan po nila dito. Sikat po ito. Ito yung pinaparadahan ng mga bus station on. Ayan. So, ayan, nandito po tayo sa loob. And ayan po yung may-ari. So, napakaganda po kasi matitibay talaga yung pagkayari. At napakarami pong haligi. May abang daw po ito. Pwede nyong i-second floor. And nasa worth 2 million daw po yung nagastos niya dito before. So napaka swerte po kung nung makakabili nito. Kasi pwede mo nang gawing business renovate nyo na lang po. Ayan, napakaganda rin ng pwesto. Ayan. At ang laki po ng CR na pinagawa dahil marami po itong guest dati. Yung mga commuters po, yung mga Jam, Ama, yung mga mga kilalang bus company po noon. Dito po sila nag-stock over. Kaya yun mga ka-farmlat, napakaraming pwede nyong gawin. Pwede nyong gawing retirement plan, investment, or mag-farming po kayo. Since malawak naman to at 10 hektarya, marami kayong pwedeng gawin. Pwede kayong maglagay ng gasoline station, hotel and restaurant. So, kaya swerte po talaga na may pera. Ayan, ito po yung kusina niya. Ayan, so talagang po renovation na lang. Ayan, mamaya lalabas tayo, papakita natin kung anong meron po sa labas, yung ambience po niya. At napakalaki po ng garahe dyan sa loob, yung mga truck and buses po dyan park. Then may sarili daw pong gasoline station dyan dati yung may-ari. Ayan po yung may-ari, yan nakaputi. Ayan. So, andito po tayo banda sa may likod ng building. Ayun, makikita nyo naman po yung ambience na dito sa flatland na to. Ayan, may pagka-overlooking po siya. Ayan. So, makikita nyo. Ayan. Ayan po yung overlooking part niya. May mga mangga po dito, tsaka yung pili. Ayan. So, ayan po. Ayan, overlooking. So, kulang lang po sa linis niya sa bandang baba. So, yung reason for selling po nito, actually, maraming property yung may-ari. May mga restaurant din sila sa Naga. Yun nga lang, dahil walang hilig po yung anak, nag-stop siya dyan kasi hindi na nila kayang i-manage. Nag-focus sila sa Naga kasi taga-Naga po sila. Kaya nag-stop po ito. So, ito po ay 10 hectares na nahati po sa 4.
dahil pinangalan niya po sa kanyang mga anak na yung iba. Ayan, dahil hanggang 5 hektarya lang po baga ang isang individual, ay ang ginawa niya, hinati niya sa 4. So, lahat naman po binibenta kasi nga walang hilig na yung mga anak. And may SPA na po dun sa magulang po sa nanay. Ayan, yung mismong nanay po, yung may-ari, yun po yung na-meet natin. Hello mga kapamlat, ayan, nandito po tayo kanina, dyan po sa dating restaurant na yan. So, mula po yun dyan sa may ilaw. So, yan po, sakop tuhog po ito ng kalsada. Ito po yung going to Manila. So, mula po dyan sa ilaw. Kapag ano, taas yan sa ilaw na yan. Kapag ganito naman. So, galing na po tayo dyan. Ano po? So, ito, mula po dyan hanggang dun po sa may tulay na yon. Yun. So, mga 300 meters po ang frontage nito sa kalsada. 300 meters po siguro. Ayan. 300 meters papag ganon, parang mga 350 meters po yan. Ayan, may punta po tayo doon. So mula rin naman po yan dito hanggang doon din po sa may creek na yun. So napakahaba po ng front. So ito po yung gilid ng kalsada, puro malalaking punong mahogany. So marami po dyan nagpa-park ng truck. Napakaganda rin pong restaurant yan o resort na gawin. And ayan, pasukin natin, medyo hili lang po yan dito. Ito po ay puno na rin po yan ng nyug daw, pero mabababa pa, mga 3 taon pa lang yung po dyan. Ayan, medyo mataas po ang level ng kalsada. So dito ayan, hili lang siya, may palayan po yan dyan sa baba. So silipin natin po. Yan, magdadrive po tayo kasi napakahaba ng frontage nito. Ayan mga kaparmlat, yung palayan niya sa baba. Sako po yan. May source po ng tubig dyan kasi may creek po dyan. Ayan, sako po yan mga kaparmlat. And yung entrance naman po dito sa going to ano yan, going to island. So yan. So parang paburol po yung lupa dyan mga kaparmlat. Na may mga manggang kalabaw po, mahogany. Yan, may palayan sa baba. Ayan, tabing highway yan po. Sako po niya yung mga nyug na yan. And yan mga ka-farmlat, may kampo po dito ng sundalo. Ayan. Yan po, sako pa yan. Yung kabila na yan. Ito po, sako pa ito. Ayan. Yan po, sako pa yan. Ito po yung kampo ng sundalo. Sako po yan ng lupa na to. Hangganan niya. Siguro itong creek po ang hangganan. Ay hindi. So hanggang sa may kampo lang. So iba na po may-ari pala nito. Hanggang dyan lang. So mga 300 meters po ang front. Mga kaparmlat, yung kampo na yan, sakop yan. And dito po sa kabila, sakop pa po ito. So maganda po dito kapantayan sa pwesto na to. So may mga nyug po. Ayan. And silip tayo dito sa may portion ng palayan. So ayan mga ka-farmlat. So mga ka-farmlat, ayan, nandito po tayo ngayon sa Google Earth. Ayan. So, ito po yung property. Ayan. So, ito pong nilagyan ko ng box. So, sinukat ko po yung laki ng restaurant. So, halos 840 square meter pala po yung laki ng restaurant na yan. Na halos 36 meters.
meters po yung lapad, and ayan, nasa 23 meters naman po yung buka niya. So, and ayan mga ka-farm lot, so ito po yung entrance niya. May entrance dito and exit. Ayan. Pag napunta po dyan, ayan, makikita nyo po yan. Kung dito na park, so paglalabas ka dito. So, nasa 1 hektarya po mahigit yung pwesto ng restaurant na yan. Pero ang total na sukat po niyan ay, yun nga po, 10 hectares. So, dito po ang pagitan niyan. So, bali, sakop niya po ito. Yan, yung sakop niya po ito. Ayan. And ito po yung tabing highway niya. Hanggang dito po yan. Hanggang dito ang sakop. Mahaba po pala ang frontage niya. Sukatin po natin. So hanggang kampo. Ayan. So mga 336 meters po yung frontage ng kabilaan, left and right. So ito po yung portion na palayan na sakop ng property. Ayan. Ito pong may bahay na yan, hindi na yan sakop. So ito po, sakop yan. Ito yung tinuro kong palayan na parang may burol. And ito po yung kampo ng sundalo. Sakop po ng property yung kampong yan. Ano po? So, ayan. So, ito yung bandang likod. Dito tayo nag-video. So, ayan mga ka-farm lot. So, ayan. Tuhog ng National Highway po. Maharlika Highway going to Bicol. Ayan. Malayo-layo pa po ang town proper ng Tagkawayan dyan. So, buka na lang po tayo pag ng Tabugon. Ayan, malapit-lapit tayo sa Calawag, town proper, sa Santa Elena. Ayan, zoom out natin. Ayan mga ka-farm lot. Ito po ang Calawag, Tagkawayan, Ginyangan, Santa Elena po nandito banda. Ito po ang Santa Elena. So, Calawag po. Ito ang Calawag. So, ayan mga ka-farm lot, at least may idea po kayo. Ayan. So, maraming salamat po sa pag-inquire nyo mga ka-farm lot. Thank you po.